Ito po ang Tenda RX12 Pro AX1500 Wi-Fi 6 router. Isa sa pinakamura na Wi-Fi 6 router for only 1,769 or baka mas mura pa. Depende sa voucher. Pero will this really help lift our speed to the next level? By the way po mga ka-IT, may voucher po tayo mamaya, kaya stay tuned. Open na po natin ang box. Ang una nating makikita is syempre ang ating router. Pero mamaya na po yan. Sa manual muna tayo. Ganito lang pala kabilis mag-set up ng router na ito. At nakatago pa itong power adapter with Ethernet cable. Ngayon, here comes the Tenda RX12 Pro AX1500 Wi-Fi 6 router. With sleek vertical design, minimalistic ang dating. With 5 PEX antennas, meron itong 1 gigabit WAN port, 3 gigabit LAN ports, WPS and reset button. The vertical design is great for heat dissipation para hindi uminit yung ating router. Wireless standard na gamit, syempre IEEE 802.11ax kasi naka Wi-Fi 6 na po yan. Pero backward compatible pa ito sa AC and A sa ating 5 GHz Wi-Fi. Compatible din po ito sa IEEE 802.11bgn sa ating 2.4 GHz Wi-Fi. Sa data rate naman, ang capacity po ng 5 GHz Wi-Fi po natin ay nasa 1,200 Mbps. Yung 2.4 GHz Wi-Fi naman po natin ay hanggang 300 Mbps. Kaya tinawag po yan na AX1500. 1,200 plus 300 Mbps. Best features naman po nito is naka OFDMA plus MU-MIMO na po yung ating Wi-Fi 6 router. Wireless security naman po nito is naka WPA3 na po mga ka-IT pero sa 5 GHz Wi-Fi lang. Sa 2.4 GHz ay nasa WPA pa din po. Yung wireless encryption naman nito is pwede nyo ma-enable or ma-disable. Meron po itong guest Wi-Fi from where you can set time limits and shared bandwidth. Here comes the range and speed testing. I tried my OpenWRT 5 GHz Wi-Fi mga ka-IT sa speed test. Kumuha po ito ng 252 at 264 Mbps. Now, itry na po natin yung ating Tenda RX12 Pro AX1500 Wi-Fi 6 router. Ang 5 GHz Wi-Fi niya ay nakakuha ng 302 at 282 Mbps. So it seems na na-maximize po ng Wi-Fi 6 router natin yung ating bandwidth or subscription plan po natin na 300 Mbps. How about kung lalayo tayo? Sa negative dBm ka-IT right in front sa ating Wi-Fi 6 router, siguro mga 1 meter ang layo natin, we get 304 Mbps. Sa negative 40 dBm naman po, mga 10 meters ang layo natin sa router, nakakuha po ng 305 Mbps. Partida po yan mag-IT, may wall na po yan. Pero mas mataas pa yung nakuha na speed kaysa 1 meter na distance, di ba? Now sa negative 60 dBm naman po tayo, we get 219 Mbps, mga 15 meters po ang layo. Negative 73 dBm, mga 25 to 30 meters na po yung layo natin, nakakuha pa rin po tayo ng 151 Mbps. Negative 81 dBm, 35 to 40 meters na po yung layo natin, nakakuha pa rin po tayo ng 89 Mbps. So lalayo pa tayo, mga negative 78 to negative 85 dBm, so 45 to 50 meters. Nakakuha pa rin po tayo ng 12.5 Mbps. So if I move a little bit farther mga ka-IT, na wala na, hindi na ma-detect ang 5 GHz Wi-Fi po natin. Negative 89 dBm, the farthest it can go, pero unusable na po. Ngayon, itry naman po natin ang ating 2.4 GHz Wi-Fi.
Pero given na crowded talaga yung 2.4 GHz Wi-Fi dito sa amin mga ka-IT, as you can see po sa graph natin, talagang wala tayong maaasahan. Anyway, sa negative 20 dBm, nakakuha po tayo ng 45.3 Mbps. So lumayo tayo ng mga 10 meters, negative 41 dBm, from the Wi-Fi 6 router. As you can see, full signal pa po yan. Pero nasa 7.7 Mbps lang po yung nakuha natin. Negative 60 dBm, wala na pong, actually merong signal pero failed to connect na ang ating 2.4 GHz Wi-Fi. Kaya lumapit tayo ng konti, mga 12 to 13 meters, negative 45 dBm, nakakuha po tayo ng 1.49 Mbps sa download, pero yung upload natin umabot pa naman ng 6 Mbps. Now, itry po natin i-unify or pagsamahin ang band ng 2.4 GHz at 5 GHz Wi-Fi ng ating Tenda RX12 Pro AX1500 Wi-Fi 6 router. So, negative 41 dB, mga nasa 10 meters po ang layo natin. Nakakuha pa tayo ng 284 Mbps, which is very good, di ba? Then, negative 69, mga 25 to 30 meters. Nakakuha pa po tayo ng 187 Mbps. At ngayon naman dito sa negative 56 dBm ang reading, possible na sa 2.4 GHz po yung gamit natin ngayon, no? Pero actually mga iti, lumayo pa po tayo, no? Mga 35 meters na po yung distance natin sa ating router. So nakakuha po tayo ng 7.33 Mbps. Sa negative 63 dBm naman ang reading, pero nasa 40 meters na po yung layo natin. At yun nga, error na, no? Parang problemado talaga yung mga unified na yung pag-combine ng 5 GHz at 2.4 GHz Wi-Fi, yung band steering din, no? Medyo hindi pa talaga maganda. Not just the Tenda, kahit yung ISP modem router natin at iba pang mga brands, ganun din po yung resulta. Kaya po, I always recommend to separate the band or the Wi-Fi band ng ating router. At ngayon, itry po natin pakunikin ang ating mga kabarangay sa Tenda RX12 Pro AX1500 Wi-Fi 6 router. And total meron po tayong 9 devices. It's not a lot mga ka-IT, no? But maybe it's good enough for this testing. So the result is 290 Mbps at 280 Mbps ang nakuha ng aking mobile phone. So kung medyo malayo naman, nasa 250 to 260 Mbps. Final verdict sa Tenda RX12 Pro AX1500 Wi-Fi 6 router. Isa sa hindi ko nagustuhan mga ka-IT sa router na ito is yung LED light niya. Isa lang, no? Hindi mo malalaman kung goods pa yung Wi-Fi mo kasi walang LED light para sa Wi-Fi, no? Hindi mo rin malalaman kung disconnected. Actually, malaman mo lang siya kung mag-red na yung green na light. So kung may connection green, kung red, ibig sabihin mo lang connection yung router. Pangalawa, wala po itong LAN LED lights indicator sa WAN port at saka sa mga LAN ports. Sa pros naman mga ka-IT, anong gustuhan ko naman is medyo malayo yung narating ng 5 GHz Wi-Fi niya. So 50 meters na medyo malayo na talaga yung mga ka-IT para sa 5 GHz Wi-Fi. Usable pa din kahit mga 50 meters. And number 2 mga ka-IT, it can really handle more devices. Diba, mayroon nakakonect na 9 devices, mayroon ng video streaming, mayroong naglaro ng games, ng online games, pero nung ginamit natin ating cellphone to test the download speed, nakuha pa din po natin ang almost 100% throughput sa ating device. So, ibig sabihin, magaling talaga ang Wi-Fi 6 router na ito to handle more devices. Pero syempre yung test po natin mga ka-IT, hindi naman po yan conclusive. Pero this will give you an idea, mag-gauge po ninyo kung ano po yung capacity ng Tenda RX12 Pro AX1500
Wi-Fi 6 router. So yung tanong, will I recommend this? Yes, I recommend this mga ka-IT bilang entry level na Wi-Fi 6 router. At dahil po dyan, ito po yung ating voucher. So tandaan nyo mga ka-IT yung voucher po natin para ma-expire na siya sa April 30, no? So gamitin nyo na agad bago pa mag-expire. So first, 100 shoppers lang po yan. So bilisan nyo. At syempre mga ka-IT, if you want me to make a video on how to set up Tenda RX12 Pro AX1500 Wi-Fi 6 router gamit ang Tenda Wi-Fi application, give this video 100 likes in 48 hours. Like na. At syempre dahil napag-usapan po natin yung bandwidth at throughput, alam mo ba ang pinagkaiba nila? Gusto mong malaman? Watch this!